For sure, we will gain new strength po and we will gain answer po mula sa kanyang salita. Amen. So, ngayon po ay napakainit ng panahon. Parang alas 7 pa lang ay mainit na. So, sabi ni Deaconess Juanita, sobrang init na hindi na siya naglalakad pa siya. So, but sabi nga po sa Biblia, season or out of season, kailangan po natin magbahagi ng salita ng Diyos, napapanahon man o hindi. No? At para tayo po ay makapagbahagi ng kanyang salita, kailangan din po natin tumanggap. Kasi hindi ka po makakapagbigay kung ikaw mismo ay hindi po tumatanggap. Amen? Amen. So, yung title po ng message for today is about lay leaders, remnants, and missionary. Kasama na po yung pastor dyan. Amen. So, sa ating pong introduction, sabi po dyan, ano ba yung kailangan kong gawin? So, yung spiritual starting point natin. So, ano ba yung starting point po ng buhay nyo bilang mga anak ng Diyos? Paano po ba kayo nagsisimula sa bawat araw o bawat pagpapalang ibinigay sa atin ng Diyos? Sa loob po ng panalangin. Kaya lagi po natin naririnig yung 3 concentration. So ito yung 3 concentration sa buong araw. 3 na lang po yan. No? Sa buong araw po meron tayong 24 hours. Pero ang sinasabi po ng Diyos sa atin is 3 lang. 3 espesyal na oras yung ating ginagawa sa buong maghapon. Sa umaga po, sabi dyan, in the morning, we have to restore everything. Di ba minsan po paggabi parang may time na tayo, pagod na pagod, pero pagising mo sa umaga, iba na yung mood mo. Kasi nakapagpahinga ka na, may time na parang medyo masama yung loob mo, may ganong senaryo. Pero pagising mo, medyo maayos ka na kasi nakapagpahinga na yung katawan mo. So ganun din po, sa umaga po dapat magkaroon po tayo ng spiritual restoration ng ating health. Spiritual health. Kaya kailangan po natin magkaroon ng panalangin pagdating ng umaga. So, hindi pa nagsisimula yung araw mo, nire-recover mo na yung bago mong lakas. At importante po yung spiritual strength. Kasi doon lang po natin mapagtatagumpayan ang lahat ng bagay. So, in the morning, we have to restore yung ating spiritual health. And then sa daytime, ito naman po yung completely conquer the world. So, i-conquer mo yung world. Ibig sabihin po ng world dito is i-conquer mo yung lahat sa loob pa rin ng panalangin. Kasi for sure sa buong maghapon, meron po tayong nai-encounter. Hindi ka naman tulala lang sa buong maghapon at wala kang nakakasalubong, wala kang problemang namimit, hindi mo nakikita yung tao kinakainisan mo, yung taong tuwan-tuwa ka. Lahat ng yun, meron kang encounter. Kaya dapat nagkakaroon po tayo ng panalangin. Nako-conquer natin ang lahat ng bagay sa loob pa rin ng panalangin. Lagi ko po sinasabi yung prayer pouch, prayer bag, kung gusto mo yung prayer luggage. So sa dami mo nang na-encounter sa buong maghapon, dapat nilalagay mo yun sa loob ng prayer. Amen? So importante po na yan po yung ating simula. And then bilang isang remnants, dapat pagdating ng gabi, we need to pray with full capacity. So ito naman po yung tinatawag natin 300% prayer. So dapat mas maging healthy ka, doon mo ibuhos yung panalangin mo pagdating ng gabi. So alam ko po marami po tayong distraction, marami po tayong ginagawa sa buong maghapon, pero nawa lahat po tayo ma-remind na ito po yung pinaka-importante. No, minsan may ganun po ako na minsan dami po talagang ginagawa sa school, sa church, sa ministry, lahat. Diba? Pero parang feeling mo, kailangan ko na itong tapusin. The moment po na maisip mo mag-pray, it's all worth it po. Kung hindi mo man matapos ang ginagawa mo dahil nag-pray ka. Worth it pa din. Kung hindi mo man nagawa yung dapat mong gawin, for sure magagawa mo yan. You just have to start with prayer. So yan po yung important starting point. Bakit po kasi kailangan pa po natin i-proclaim yung gospel?
No? Without the three concentration, mahihirapan ka po na magamit ng Diyos to proclaim the gospel until we die. No? Until we die, we need to hold on na I must proclaim the gospel. So I will begin my starting point with three concentration. Diba? Mahirap ba to? Si Mika nung Sunday, sabi nga yung prayer topic ko. Share ko lang ba yan? Yung prayer topic ko, magkaroon ng three concentration. Ewan ko kung nag-success siya ng Monday. Pero parang Monday lang yung inabot eh. No? So, kasi marami nang dumating na distraction, ganyan. So, but at least nagkaroon siya ng forum, ng desire na gagawin ko na to. Sisimulan ko na yung three concentration. No? So, pero konti-onti, magagawa po natin lahat. And yes po, aminado po tayo lahat na somehow nagigilty po tayo dito. So we need to decide na very important starting point natin ay yung three concentration kasi we want to share the gospel. Do you want to share the gospel po ba? So if you want to share the gospel, possible po. You just have to do yung concentration. If not, impossible. Dalawa lang po yun. No? Share ko lang po yung words sa Lamentation chapter 3 verse 22 hanggang 24. The steadfast love of the Lord never cease. His mercy never come to an end. They are new every morning. Great is your faithfulness. The Lord is my portion, says my soul. Therefore, I will hope in Him. Amen. Ano pong pag-asa yun? Ano pong hope na meron tayo sa Diyos? Yung hope natin na makapag-share pa rin po tayo ng gospel. Maging part tayo ng sharing the gospel. So, it must begin with our three concentration. So, you have to decide na po ngayon pa lang. Amen. So, number 1 po, for our main message, another word, pero familiar pa rin naman, yung VVIP. So, wag nyo na lang masyadong isipin yung tatlong B, pero BIP lang po yung gusto ko ibigay sa ating message ni Reverend Q. Ibig sabihin po ng mga BBIP is yung mga church officer. Ito po yung mga lay leaders sa church. For example po yung mga deaconess, deacon, sila po yung mga elder. Wala pa po tayong elder, no? So, yun po yung mga taong na background ng simbahan. Sila po yung kumbaga foundation po ng simbahan. Kaya sila po ay mga tinatawag din BVIP. So ano po yung ibig sabihin nito? We need to pray po about dun sa mga taong church officer. We really have to pray na hindi lang po simple prayer pero napaka-extremely important prayer kasi they are extremely important people. Now, we need to pray na bawat remnants natin ay tumayo at mag-grow as church officer or yung mga lay church leader. Ito po yung mga summit people, yung mga elite people. Nung kailan po ba yun? Nung last Saturday, may deaconess po tayo sa General Trias po. Nag-message siya sa amin na baka pwedeng bilan ng cake daw yung mga birthday celebrant ng month of April. Sabi ko, sana walang every month, hindi lagi may birthday, ganyan. So, buti na lang po sa May, wala. Sa June na ulit. So, tawag doon. Sabi ni Pao, hala, sana sa Biason may pa-cake din, ganyan. Parang nag-joke lang naman po si Catherine na sana may ganyan. Sabi mo, kailangan mong lumaki, kailangan mag-aral ng mabuti, maging elite ka para you can buy din ng cake sa mga ibang remnant. So, hindi naman po siya masama, pero yun yung heart ni Paho na somehow magawa niya rin yun in Sunday. So, ayun, pinagkasya lang namin yung cake for, hindi nga po kami nakakain. Pero si Mika gusto rin, pero hindi pwede kasi anim lang na, mga 10 slice lang, share lang. But, ang point ko lang po doon is, kasi may mga tao hinanda ang Diyos to be a backup ng church. So we need to pray for those people, yung church officer. Ano pa po? Yung mga church officers, sila din po yung magsisave ng church and then yung magsisave ng field. Of course, lahat po tayo kasama doon, pero sila po yung mga taong
binigyan ng Diyos ng tawag doon, ability and skill to help the church na mag-survive po. To raise po yung mga remnants and next generation. Yun po yung church officer. Meron lang po akong nabasa na parang journal ba yun about sa mga young people, na mostly po ng young people, siguro mga 70 or 80%. Pag remnants pa lang sila, youth pa lang sila, sobrang dalas nila sa church, they always worship, they always pray, pero hanggang nagiging professional na sila, based on the survey, unti-unti na silang nawawala. Nag-stop na silang mag-church kasi nga nagtatrabaho na, busy na, marami na silang, in a sense, yung iba marami ng pera, so they can travel, they can buy anywhere. Parang konti-konti na silang nawawala. Diba? So, I pray na yung mga remnants natin dito is hindi maging ganon. Na tayo ay magstay sa church kung saan tayo na-mold, kung saan tayo na-raise bilang mga disciples, regardless po ng ating schedule. No? So, doon, kumbaga, huwag natin iwanan yung ating simbahan. No? Yung iba kasi parang gusto nila magpahinga kasi nga pagod, but huwag po tayong magawa ng excuse. Lahat po tayo lalaki and then we need to look back to our church and then raise up another remnant, kagaya ng pag-raise sa atin na church. Diba? Yun po yung dati kong prayer na hindi ko na po pinag-pray na mag-assistant pastor, pero at least maging isang church officer who can also raise remnants. Diba? So yun po yung gawin po nating prayer topic. Ano pa po? Meron din po silang blessing regarding yung 3 keys, 3 courtyard, and then 3-day weekend. So ito po yung mga taong gagamitin ng Diyos for example na lang po sa 3-day weekend. So bakit po? Ito pong mga taong to, meron na po silang skills na pwede na nilang i-share. Kumbaga yung skills nila, nagamit na nila, marami na silang experience, pwede na silang magturo kung ano man yung skills na meron sila. So, kaya lagi po natin pinag-pray yung 3-day weekend age, and honestly, until now, it's been a challenge po sa church natin na masimulan po yung Friday and then Saturday. Ano pong ibig sabihin nun? Pag Friday, yung prayer, and then pag Saturday, yung about sa talent, about sa skills. Like for example, before we have English class, we have music class, marami. So if you want to share yung talent nyo, you can be here every Saturday. No, kung wala naman kayong ginagawa, anything that we can help po sa remnants natin na ma-build po yung kanilang confident or magkaroon po sila ng mga bagong skills na magagamit din po nila in the future. Kasi kung hindi po, ano pong mangyayari? Cellphone. Na cellphone po, mansakit man pong isipin, pero sa lahat po ng field natin, like sa Biason, pag may remnant po na hindi nakakapag-worship, mostly ng reason is dahil may hawak na cellphone. Meron kaming remnant doon na very consistent, sobrang nakikinig, ang galing mag-memorize. Si Kaiser ba yun? Si Kaiser, biglang hindi na lang po siya nag-worship kasi nabilhan na daw po siya ng cellphone. Pero nakakapanghinayang kasi bata pa yun, talagang kilala niyo po si Jobek, di ba? Sila yung laging first honor, kumbaga. Pero dahil nabilhan ng cellphone, even po sa General Trias ngayon, mayroon po kami mga remnants na siguro mga 1 month sila consistent, tapos ngayon dahil nagsa-cellphone daw, ganyan. So, nakakasad pong isipin na yung na-encounter po nila sa social media, sa cellphone is mga something na hindi naman talaga sobrang kailangan. There is evil things, evil games, anything, or mga lustful things, yung kanilang na-i-encounter. So we need to decide bilang mga church officer na makabahagi ako na mawala yung ganung culture mo sa ating mga remnants. We also need to pray po sa ating mga remnants. Kaya doon po sa binasa natin, let's read po one more time yung Acts 2:17 to 18. Sabi po dyan, and in the last day it shall be
God declares that I will pour my spirit on all flesh, and your son and your daughters shall prophesy, and your young men shall see vision, and your old men shall see dreams. That's why po, sobrang importante po ng ating mga church officer. So, number 2 po, ito naman po yung RRRRT. So, kanina yung BBBIP. So, ayan. So, kayo po bahala kung gusto niyo po maalala yan. But, ano lang po ito, yung mga remnants who will remain, or will leave behind. So, yung mga nalalabi, malalabi, at yung mag-iiwan ng tawag doon, pamana. Yan po yung ating mga remnants. So, yung prayer din po natin sa ating mga remnant ay napaka-importante. Pero ang issue lang po dito is yung remnant po, kagaya ng sinabi ko kanina, yung issue is yung prayer. Walang prayer. Walang prayer po yung mga remnant. So, like for example, yung 3-day, yung 3 concentration, nawawala po yun sa ating mga remnant. Ngayon po, nagsabi po ako sa Grace, and then, ang dami pong ginagawa, pero sabi sa amin ng professor, don't make an excuse na hindi ka nakapag-pray. Don't make any excuse. You have to do your work, you have to do your assignment, pero hindi mo siya pwedeng alternative dun sa personal prayer mo. Kasi ganun talaga, ang buhay po natin ay palaging busy. So it's up to you kung itutuloy mo yung time mo to pray. So yung remnants natin, mag-start tayo even small. Kung di mo kaya yung 3 concentration, let's say for example lang, worst case scenario, hindi mo magawa yung 3, mag-start ka sa isa. Mag-start ka sa umaga, or gusto mo yung araw o yung gabi, but at least you have to start at least yung focus prayer. Yung 3, concentration. At ito po yung magiging answer of answers natin. Totoo po yun, no? Pag nakapag-pray ka, parang naging answer na siya. Kasi minsan, ang daming distraction, hindi ka makapag-pray. The moment po na nakapag-pray ka, it become your answer. Now, yun na yung magandang answer na na-receive natin. Amen. So, Mark 11:24, therefore, I tell you, whatever you ask for in prayer, believe that you will have received it, and it will be yours. So yung prayer po na ito ay hindi po ito suggestion. Hindi po tayo nagsasuggest, o yung salita ng Diyos hindi po nagsasuggest na mag-pray ka na lang kaya. Hindi ganon. Ano po ito? Complete command. Ito po yung command sa atin na we need to pray. So dahil may command, ibig sabihin pag di mo ginawa, hindi ka sumusunod sa command. So hindi po siya suggestion. Ano pa po? Yung remnant natin magiging main figure or key figure for saving the church, and then key figure for this age, and then key figure for mission. So ngayon, bata pa lang sila. Sino po yung nakaka-relate dito? Ako, bata pa lang din ako nag-attend ng church. May ano kasi dun dati isang perasong tinapay lang, masaya na kami, pupunta kami sa church, ganyan, di ba? Pero, hindi ko napapansin na raise na pala ako bilang isang remnant who can also save remnant. So, yung mga bata, sobrang kulit. Minsan, gusto mo na lang hampasin pag gusto niyo pong ma-experience yung mga bata pag umaga. May energy sila dito pag umaga. Minsan, gusto ko nang palabasin talaga Labasin na lang muna. Diba? Minsan, nagjo-joke po ako, huwag nyo nang isama si ganito, ganyan. Kasi sobrang kulit. Pero, hindi mo alam, isa sa mga batang yan magiging mga leader, di ba? Isa sa mga batang yan is magdi-disciple, isa sa mga batang yan is magli-lead ng praise, magli-lead ng prayer, and tutulong sa church natin. So, pag natin silang tawag doon, huwag tayong maging masungit sa mga remnants. Pag minsan maging ano kayo, kunyari, habaan natin yung ating pasensya kasi one of them will be raised as disciples then. So, who will save the future, the age, and also the mission. Amen. Pangatlo po, it's about
missionary, and then yung ating mga pastor. So, kilala naman natin si Moksanim, di ba, na isang missionary. Ano po yung gawain ng missionary? Ano po yung job description nila? Pupunta sila sa isang lugar, mag-establish sila ng church, ng pastor, and then minsan aalis na sila, pupunta naman sila sa isang lugar, mag-establish ng church pastor. And then yung pinaka-main job nila is i-oversee nila yung mga pastor na yun, yung mga church na yun. So, hindi na sila yung ano pa ng mga kailangan gawin sa church. Pero they have to make sure na yung isang simbahan ay lumalago at yung mga pastor is nagagawa nila yung kanilang mission. So, they are saving the spiritual person and then they are saving the field. Yun po yung job description po ng mga missionary and then pastor. Ano pa? Sila po yung nag-establish doon sa church and then sa mga tao to be a bartisan. Na yung bartisan na yun. And then, they will help people na pumasok doon sa journey, yung 7-7 journey. So yung journey is naging path natin because sa tulong po ng missionary and then ng ating mga pastor. And then they will help us to establish po yung future o yung 7 guideposts. Yun po yung kanilang ginagawa. And then for our pastor, we are the most precious people. No? Kasi, for example, si Moksanim, di ba, meron siyang sariling family, meron siyang dapat gawin sa country niya, pero he decided to be a missionary doon sa lugar na hindi nga siya makapagsalita ng English. Di ba? Medyo allergy yung mga adult sa Korea in terms of English, pero they have to study yung salita, they have to study yung culture so they can relate dun sa country na yun. So that's why we have to pray po for our missionary. And yes po, for them, we are the most precious people. No, hindi niya lang yan nasasabi, pero si Moksanim very vocal siya palagi na tayo daw yung kanyang pride. Na, so ilang taon na siya, maybe sabi niya, maybe he can live 10 more years, but he will be happy kasi meron siyang napamana sa ating na gospel. So we have to pray for our pastor and missionary. 1 Thessalonians 5:12-13, sabi dyan, mga kapatid, ipinapakiusap namin na igalang ninyo ang mga nagpapakahirap sa pamamahala at pagtuturo sa inyo alang-alang sa Panginoon. Pagkukulan ninyo sila ng lubos na paggalang at pag-ibig dahil sa kanilang gawain. Makitungo kayo sa isa't isa ng may kapayapaan. Amen. So, nalinaw po yung sinasabi ng salita ng Diyos. Amen. Ayun, sa ating conclusion, ayan, happy na po. So, mabilis na lang po ito. So, paano po tayo mabibuild as spiritual bartisan? Now, we are called to be a bartisan, pero syempre, kailangan pinapalakas natin yung ating sarili bilang isang bartisan. Sabi po dyan yung 3 response. Kailangan po ipamuhay natin yung 3 responses. Alam na po natin to. Lahat po ng problems ay answer po sa atin. No? Pero in most cases, ang nangyayari po kasi pagdating ng problema, minsan hindi natin alam kung ano yung ating gagawin. Hindi natin alam kung ano yung response natin. O minsan, wala na lang tayong response. Di ba? Bahala na, o na lang, kahit ano na lang. No? But for us po, yung mga problema is answer po sa atin. Medyo ano lang po siya, coated lang siya. Napabalot lang siya ng problem, pero yung loob nun ay kasagutan galing sa Diyos. Pangalawa po, yung conflict. When the conflict arises, we need to find it as renewal. So there will be a lot of conflict po. No? Everywhere, meron pong conflict. So we need to find it as renewal. And then when crisis happen, pag dumating yung crisis, huwag mong i-change yung mga tao, huwag mo silang pilitin. Instead, you have to change yourself. Ano pong klaseng change yourself? Take it as a new chance.
take it as a new opportunity. So lahat po ng crisis, gawin natin opportunity. Galatians 2:20, I have been crucified with Christ, and it is no longer I who live, but Christ lives in me. And the life which I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave Himself for me. So we are a changed people. We are a changed remnant. We are a changed person. So everything, every crisis, we have to convert it or turn it po sa opportunity. Amen? So we can be a absolute Bautista. And then, pangalawa po, yung church officers, they will be used by God with the gospel. Church officer, we need to enjoy the gospel. We need to know the gospel so that we can be used by God. And then sa mga remnants, you need to know how to pray. Very simple, very basic. Kahit sa mga bata kanina, yung mga forum nila, laging mag-pray, pero yung iba tumatawa kahit alam kasi nila na hindi sila talaga nag-pray. Diba? So, we need to pray so that we can be used by God. Yung sinasabi ko lagi yung SOAP method, scripture, observation, application, and then prayer. So dapat mag-start na po tayo yan. And then for pastor and missionary, they are called to understand the spiritual world, yung spiritual world. So when they visit a place, ang makikita nila, there is always spiritual battle. So, yun po yung totoong laban, spiritual battle. And then, last, so good reminder po na we need, wag po tayong mag-worry. Wag po tayong mag-alala sa maraming bagay kasi God already prepared yung mga worshiper. God prepared po yung mga evangelists and then yung mga disciple. So, hindi po natin gawain yan. Gawain po yan ng Diyos sa buhay natin. Kailangan lang po natin mag-decide. Kailangan lang natin sumunod. Sabi ni, sino ba yun? Yung nagsabi na, here I am, send me. Dapat ganun yung confession natin. Andito po ako and I'm ready to be sent. So, ganun po. 1,000 disciple or yung tinatawag natin 1,000 Bautista. Amen. So, sabi po dyan sa baba, it is not us who succeed, but God bring success. So, wag po tayo mag-alala. We just have to obey. We just have to follow. We just have to pray. We just have to meditate yung word ni God. We just have to worship, and then yung success ay just na po yun. Susunod na lang po sa atin. Amen? So, don't stress yourself. Masyado na pong mainit. Huwag na po natin pahirapan yung ating mga sarili. So, ayun lamang po at palakpakan po natin ng Diyos. Nawa magkaroon po ito ng fulfillment sa ating mga buhay, and then we need to pray to be church officer, to be a remnant, and why not to be a missionary. We need to pray. We also need to send missionary. Madami pa pong lugar sa Pilipinas yung hindi naaabot ng gospel. So, if you want to be a missionary, ngayon pa lang po, manalangin na po tayo. Ayun po, let's pray po. Lord God, maraming salamat po sa mensahe na aming tinanggap today. Thank you for calling us bilang mga church officer, bilang remnant, bilang missionary, at bilang pastor. Lord, from today, help us to enjoy po yung pre-concentration. Every morning, Lord, help us to restore yung aming spiritual health. And during the day, Lord, help us to connect and to conquer the world, to conquer po lahat ng nakikita namin into prayer. And during the night, Lord, let us have a full capacity in giving thanks to you and restoring our lives sa loob pa rin po ng panalangin. Lord, from today we pray na yung bawat isa po o yung mga tao pong hinanda nyo to be a church officer, Lord, we are expecting this sa loob po ng aming simbahan.
And also for our remnant, they are people na nanatili who will remain and who will also leave behind. That's why, Lord, from today, may you help us to enjoy po yung 3 consecration, enjoy po yung 3 days, and ma-enjoy po yung aming life sa loob po ng panalangin. Lord, erase na po yung aming mga remnants and bigyan na po sila ng power to overcome po yung work ni Satan, to overcome po yung worldly culture, yung success culture, Lord, even yung social media, even po lahat ng mga bagay na ginagamit ni Satan to destroy po yung next generation. May you raise our remnant to be a main figure, to be a model, Panginoon, who will destroy yung partisa ni Satan sa bawat field, sa bawat simbahan na pinagkaloob po sa amin. Lord, we also pray for the life of our pastors and missionary na patuloy mong ginagamit to proclaim po yung salita mo, to proclaim yung gospel sa bawat field. Lord, nawa patuloy niyo pong bigyan ng lakas, ng 5 powers po yung aming missionary na patuloy pong nagmamahal sa atin at sa bawat simbahan. Lord, nawa from today, help us to be a remnant who will save this church, save the field, save the future, and save po yung culture of Satan, Panginoon. Ngayon pa lamang po, ibinabalik namin ang lahat ng papuri, lahat ng parangal, lahat ng pasasalamat, lahat ng talumpay sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Amen po.